Hello, friendship. Good evening. Mayroon tayong ah, telling story about sa isang babae na hindi nakapag-aral, hindi hindi marunong magbasa, no read, no write siya. Hindi naman siya matangkad. Lang siya, yung mga 4 siguro ang height niya. 4, hindi masyadong katangkaran lang. Tapos nakilala ko siya nung una, mayroon siyang boyfriend nung pandemic. Diyan lang sila nakatira sa mga sidewalk. Magjowa yan sila. Matangkad yung boyfriend niya, may tsura. Kaso nga lang, mga 2 years siguro sila nagsama yung lalaki. After tapos na ng pandemic, pumunta yung asawa ng lalaki. Kinuha siya, binawi siya nung asawa. Kasi may anak pala sila, 2. Taga-Alabang yung lalaki. Alabang Muntinlupa. Pati yung babae taga-Alabang Muntinlupa. Pinuntahan siya diyan sa binawi siya ng kanyang asawa, kasama yung anak niya, dinala niya. Tapos yung girlfriend niya, nakasama din niya yung babaeng mga 4 inches, 4 lang yata ang height niya. Binigay niya ulit, hindi siya nakipag-away. Bali, siguro nasasaktan din siya siguro dahil 2 taon sila nagsama diyan sa sidewalk. Pero sila, namamasura lang silang 2, yung kumukuha ng mga kalakal, mga karton, mga buti, mga sa soft drinks. Yan, binibenta nila, pambili na ng pagkain. Pag wala din silang makuhanan ng pagkain, nanghihingi sila sa mga may dumadaan ng mga tao. Yung babae nanghihingi sa mga kasi yung lalaki nahiya yun manghingi ng mga yung kasi magandang lalaki tapos matangkad pa. Yung babae lang nanghingi kasi parang para mabuhay lang silang 2. Wala naman trabaho yung lalaki kasi pandemic, walang trabaho, tambay, walang mapasukan. Yun nangyari. Ngayon kinuha na siya, hindi na bumalik yung lalaki. Pumunta pala yung lalaki ulit, hinanap siya. Pumunta pero hindi na siya nakita yung babae niya, kalib-in niya. Siguro nasaktan din, nagtatago-tago lang yung babae kasi may pamilya na nga yung lalaki. Hinahanap siya ng lalaki. Yun, nagtatago-tago yung babae para di siya makita, para hindi na bumalik sa kanya kasi may anak na at saka may asawa yung lalaki. Yun, natuluyan na sila nagkahiwalay na kasi nagtatago na yung babae. Ngayon mga after mga tapos na ang pandemic, may siguro bumalik na sa trabaho yung lalaki, bumalik na sa construction boy. Yun. Tapos yung
babae ngayon, nakikita ko siya ngayon sa ano, diyan sa labasan sa Taste Cross. Nagano siya, nagtatawag siya ng mga sumasakay na ano, papuntang Alabang, mga pasahero. Tapos yung mga driver, binibigyan siya ng 5 piso, 10 piso. Yun lang yung kinikita niya, mga ano, bigay-bigay ng mga driver. Kasi hindi nga siya makapasok dahil wala siyang pinag-aralan. No read, no write siya. Tapos natutulog siya sa ano, sa tricyclean, yung mga nandyan sa labas sa katambay na mga tricycle, nag-aabang ng mga pasahero. Diyan siya natutulog kasi ano, para makikita lang siya ng mga ano, ng mga tao na para walang gumalaw sa kanya. Hindi siya ano, nandyan lang siya sa natutulog sa ano, sa baba, nagano lang siya sa karton. Ang kanyang higaan karton, tapos minsan binibigyan siya ng una ng ano, mga may dumadaan na awa sa kanya. Yun ang ano niya, yung kanyang buhay ngayon. Nakakaawa siya tingnan kasi ano, bali ano na siya, nagtatawag lang siya ng mga pasahero papuntang Alabang. Yun. Tapos minsan lumilipat siya sa Alabang, doon naman siya sa Alabang nagtatawag, papunta naman siya sa ano, yung sumasakay papuntang Sapote. Yun. Depende lang sa kanya kung saan siya gusto. Dahil kasi ano, wala siyang ano, permanent na ano, na area. Bali nag-ano lang siya talaga kung saan siya pwede, saan siya available doon sa ano. Hindi, wala siyang kalaban na nagtatawag, doon siya. Oo, para lang mabuhay. Oo. Ano, hindi ang tawag ko sa kanya eh. Hindi ko naman matulungan siya kasi ano, siyempre kaya dapat ang tumulong sa kanya yung mga taga-barangay, taga-ano, government. Oo, kasi nagbablog ako pero wala pa naman akong kinikita. Wala man akong ano, nagbablog ako, walang kinikita. Tapos yung ano, subscriber ko ano, mababa pa lang. Hindi pa siya pwedeng ma-monetize kasi kailangan ma-monetize ano, yung 1K yata ang ma-monetize yung sa YouTube mo. Kaya wala, abot-abot lang ng mga konting pera, ganon, mga pagkain, abot-abot lang, pero hindi naman gaano kalakihan kasi ano din, pare-pareho lang naman kami pag kumita na ako siguro tutulungan ko si Inday kasi ano siya, mabait siya, tahimik lang, tapos maano siya, parang pag mayroong umaapi sa kanya, lumalaban siya. Oo, humingi siya ng tulong sa mga ano, mga tanod yan. Humingi siya ng mga tulong sa mga tao na nakapaligid dyan sa ano, dyan sa tulugan niya. Sa tricyclean lang naman, mas safety doon siya kasi palaging may tricycle, nakikita siya kung mayroon mag-ano sa kanya, may masamang balak na nakikita kasi may mga ilaw. Hindi naman siya sa daanan siya ng ano, mga pasahero natutulog sa daanan. Thank you very much mga ano, friendship. Yun talaga dapat ano, kasi hindi natin ma-sure kasi ang buhay natin kasi ano, kasi friendship, minsan ang mga magulang natin, mga nanay, tatay natin, walang kayang magpaaral dati. Siyempre hindi natin lahat ng mga ano, magulang, oo, mahirap ang kalagayan nila, kaya may anak sila, hindi siguro nila mapag-aral sa ano,
elementary, sa high school kasi nga kung ang magulang mo walang pinag-aralan at saka hindi interesado sa pag-aaral, ganun din ang anak siguro kasi pabahayaan na lang nila na mabuhay ng kakainin lang nila. Siguro kontento na sila sa ganung kasi yung inisip nila basta mabuhay ang mga anak nila, okay na. Hindi na nila pinapangarap na paaralin ng ganun yun dati sa ang mga naisip ng mga magulang dati. Oo, kasi 'di ba ang kadamihan ng mga tatay mga lasinggero. Oo, ang mga nanay mabait. Ang mga tatay lang, mga lalaki ang may mga problema. Oo. Lalo na pag lasing yung tatay, pinapalayas ang mga anak. Oo. Thank you very much mga friendship. Bye-bye. God bless you all.